Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Menor na PWD, pinagtulungang bugbugin ng mga kaibigan niyang menor. Mga magulang ng menor, wala raw pakialam. Mga residente ng Taguig, umaalma, patumbang poste ng kuryente, isang taon na nilang inaapila sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Ngayon naman sa una nating sumbong na pag-uusapan, ito naman ay more of away ng mga menor de edad. Ngayon may menor na PWD sinaktan ng kapwa menor. Ito ay nanggaling sa ating online sumbong na pag-uusapan natin ngayong araw. Ang nanay na si Myra de la Cruz hindi raw matanggap ang pagbubugbog sa kanyang menor de edad na anak na isa daw PWD. Developmental disability daw ang kanyang disability. Matinding suntok at sipa raw kasi ang inabot ng kanyang anak mula sa dalawang lalaki dahil sa akusasyon nito sa panghihipo raw ng kanyang anak. Ito naman ay pag-uusapan natin ngayong araw, no? Pero siguro, di tayo sumbong. Panoorin. Magandang araw po. Ako po si Myra de la Cruz. Ay humingi po ng tulong sa sumbungan po ng bayan. Kay Sir Ben po. Sana po matulungan po kami sa aming anak po na may kapansanan din po. Dahil po siya ay binugbog po ng mga kabataan po dito po sa lugar po natin. Sana po matulungan niyo po kami. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so makakausap natin ngayon itong nanay na si Myra de la Cruz. Magandang umaga po sa inyo, ma. Magandang umaga po, Sir Ben. Yeah, Ma'am Myra, ako po si Carl Bitag. Naka-live po si Sir Ben po yung co-host, pero pansamantala lang po siyang wala ngayon. Ma'am, ganito no, ano po yung inyong reklamo na kung saan nang binugbog daw ang iyong anak? Gusto ko lang matanong, ano bang naging dahilan bakit daw nagkaroon ng ganong klaseng suntukan? Bali po kasi yung video po na yan, nalaman ko na lang din po na bakit daw siya binugbog. Ang sabi po nung mga nandiyan sa video po, narinig po namin, nung pinanood po namin yan, nanghipo daw siya. Ngayon po, syempre po, nung nakita rin po namin yung video na yan, tinanong din po namin yung anak ko. As pinaan namin kung ano po ba talaga ang nangyari. Sinabi niya po, ginising lang daw po niya yung babae kasi pinabili daw po siya ng Yossi. Kasi po yung anak ko po, lagi po nilang inuutusan yan. Yung mga tinuturing po niyang kaibigan, kinakaibigan niya po yan, pero siya, ang tingin po sa kanya is laruan po, inuutos po siya. So parang ang Kaya tingin po, ng anak mo, ma'am, is kaibigan, but itong mga kasamahan niya, parang umano'y may ibang tingin sa kanya. Tama po ba? Opo. Okay. Opo. Ma'am, matanong ko lang, no, asan po yung magulang or kanino bang bahay yung kanilang parang pinupuntahan? Kasi nakita ko parang nasa loob sila ng isang bahay. Kanino po bang bahay yan? Sa bahay po yan ng nanay po ng isang mga nambugbog po sa anak ko. Okay. Lumpay po. Okay. Ngayon ba, ma'am, ay sinabihan ka ng mga magulang or na may nangyari bang kahit anong pagpipigil ng mga magulang doon or pag-uusap? Ano ba nangyari? Nang himasok ba ang mga magulang nitong kabilang panig? Yung nangyari po dyan sa pangbubog na yan, wala po akong idea na may nangyari po talagang ganyan. Kung hindi ko lang po talaga nalaman po, yung na may video po talaga sila na ginawa dyan, hindi ko po malalaman yan. Yung mga magulang po na yan, wala po nagsabi sa akin. Yung test lumpay po na yan, kasi po nagbebenta po ako ng Yakult sa amin po eh. Bali po, yung si test po na yan, yung nanay po na isa sa mga kabataan din na nambug po, nakwento niya po sa akin na daw yung anak ko daw, ng hipo, ganyan. Pero wala Nakausap ba nila yung mismong babae, ma'am? Yung sabi po niya, kinausap daw po nila na yung babae daw ano raw ba ang nangyari. Yun ang sabi nila sa akin na yung anak ko raw po ng hipo. Pero wala po silang katibayan talaga ng hipo. Kasi una po sa lahat, PWD po ang anak ko. At kilala ko pong anak mo, hindi po yung gumagawa ng ganyan. At kilala rin po yan ng mga taga-riyan. Hindi ba nila sinabi muna sa magulang nila dahil may nangyaring ganyan, posible o tinawag ka man lang? Wala bang ganon? Wala pong ganyan, sir. Kaya po, alam niyo po kung wala po, concerned citizen po na nagbigay po sa amin ng video na yan, hindi ko po malalaman na may ganyan po nangyari sa anak ko. Oo, ma'am. Kasi naintindihan ko naman yung doon sa sinasabi kung sakaling meron talaga. But if the kid says the PWD siya,
meron siyang certain disability, then it should be taken into consideration. Dapat magkaroon ng evaluation dyan bago. Kasi parang anong nangyari, ma'am, nung narinig pa lang, pinagtutulungan na. Hindi man lang ba nila naisip na imbis na lang na pagtulungan, palayasin na lang, alis ka dito, umuwi ka na. Ayun na Parang nga wala po, bang sir. ganun? Wala po, sir. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko nga po matapos yung video na yan. Ang iniisip ko nga po, baka yung time na yan na matapos po yung video na yan, baka palabasin. Talagang ang nakalagay, ang sinabi po ng isa dyan sa nag-video, huwag niyo palabasin yan. Talaga po, hindi nila pinapalabas Wala bang sinabi ang kahit anong yung itong magulang ng kabila? Ano pa ang atwiran nila dito sa nangyari? Bakit hindi man lang sinabi sa iyo ng magulang? Alam ba nila? Wala po nagbabanggit sa akin na binugbog po ng anak Pero nila, alam anak nitong ko. kabilang panig. Hindi raw po niya alam. Kasi po nung nagharap po kami sa barangay, ang dinadahilan po niya, wala daw po siya at di daw po niya alam. Pero So, sino po ma'am dahil itong nandun daw sa bahay na nagsusupervise dun sa mga bata? bahay po yan nung isa sa mga nambugbog. Yung test lumpay po yung may-ari po ng bahay. Yes, I do understand. So, unang-una ma'am, sige, yung sa anak mo muna, bakit wala pong, alam nyo ba na dun siya pumunta? Or meron ba nakatutok dun sa anak mo? Wala po. Kasi po yung anak ko po na yan, pinipigilan po namin talaga lumabas yan. Oo, Dahil pero ingatan nga po nagpaalam ba namin. sa iyo or something? Walang Hindi ganun? po. Hindi po. Okay. Ngayon, so hindi mo alam na pumunta siya doon sa bahay ng kaibigan niya tapos kinuyog siya. Opo. Ngayon ma'am, matanong ko lang din, doon sa kabilang panig naman sa magulang, alam ba ng kabilang panig na magtatambay sila doon sa bahay nila? Wala pong binanggit sa akin ganyan. Tsaka ang inaano ko doon, sinabi niya po na wala daw po siya sa bahay, di raw po niya alam. Okay. Ngayon ma'am, matanong lang kita kasi nag-uusap naman na tayo dito. Ano ba gusto mo mangyari? At bakit ka lumapit sa amin? Ayun nga po, sir. Kasi sir, bilang pong nanay, nung nakita ko yung video na yan, talaga hindi ko po kinaya talaga, sir, na makita matapos yung video na yan. Gusto ko po talaga maturoan po na leksyon yung mga kabataan na yan. Kasi sa anak ko palang pong PWD, ginagawa na po nila yan. Paano po kung napuruhan yung anak ko? Biglang dumugo yung ulo o nabago sa lakas ng suntok nila. Okay. Bigla na lang po nilang itapo kung saan. Hindi ko na po makita yung anak ko. Okay. Ma'am, matanong ko lang no, officially diagnosed ba din yung anak mo? Opo. Okay. Sino po ba ma'am ang nag-diagnose ng anak mo? Ay, bali, yung anak ko po na yan, wala pa po talagang PWD ID. Ngayon po, magpapaano po kami Okay. sa hospital Pero po. na-diagnose ba siya ma'am? I mean, I just want to know. Yun lang naman. Hindi pa po. Okay. Pero po, napapansin Okay, po based on namin your talaga experience ma'am, ano Opo. bang kakaiba ang meron dyan sa anak mo at bakit mo nasabi na PWD siya? I just want to establish that first. Opo. Sa speech pa lang po niya, Okay. ulol po siya. Hindi po siya maintindihan pag nagsasalita. Tapos medyo malaki po yung ulo niya. Tapos, hindi po pa, kumbaga po, hindi po ano po yung paa niya. Matagal po siya kumilos. Mhm. Ngayon ma'am, yung ano ba, base dun sa iyong experience, unang-una, ilang taon ba yung anak mo? 17 po. 17 siya. Sa iyong pananaw, sa iyong obserbasyon bilang isang nanay, anong edad ang nakikita nyo base sa kanyang pag-aasta? Mga ano po, 14. Ganun po, 14, 13. 14, 13. So nasasabi ninyo dito, parang medyo bata pa ang kanyang isip, parang delayed na Opo. din ang kanyang pag-iisip. Opo. Ganun ba? Opo, sir. Okay. Ano ba Kasi bang yung minsan nakakaintindi naman kahirapan po mo yan eh. doon sa bata na pagka nag-uusap? Ano po? Ano yung minsan struggles mo doon sa bata pagka nakikipag-usap ka sa kanya? Ayun nga po, pagka may sinasabi po ko sa kanya, huwag niya pong gawin, ganyan. Hindi niya po sinusunod madalas. Talagang siya po ang nasusunod. Katulad niya, pagka ayaw po namin siyang palabasin ng bahay. Minsan nagtatrabaho po ako, wala po ako sa bahay. Masasabi mo ba Pag-uwi ko po, ma'am wala na na alam siya. ng anak mo kung ano ba yung tama at kung ano mali? Ay, opo. May konting ano naman po yan, sir. Naiintindihan naman niya po minsan ang instruction. Okay, sige Alay po ma'am. dun sa isang pinaka Okay naman po. na, tinanong ko lang naman kung ano po yung experience ninyo bilang nanay dun sa anak ninyo. So, siguro, kausapin natin ngayon itong kapatid na nambugbog, itong si Riza Rambuyong. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Yeah. Riza, ako si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon sa IBC TV 13. Ma'am,
nandun ba kayo sa mismong pangyayari? Na-witness nyo ba? Wala po. Nalaman na lang po namin nung tinatira na po kami ng sumunong barangay. Okay. Pati ba yung nanay mo ba, yung itong si Tessie o iba pa? Hindi po. Ah, Hindi po okay, siya okay. nung kabarkada ng kapatid ko. Okay. So ngayon ma'am, ano sa pagkakaalam mo na nangyari dito? Kasi parang nangbugbog daw yung kapatid mo dito sa bata na pinag-uusapan natin ngayon na si, ano bang pangalan nitong bata na to? Ay, basta yung anak ni Myra. Hello, Riza? Ano po huli ko na po kasi nalaman yun nung time po na dinala na po kami dito ng sumunong barangay. Tapos doon ko po tinanong yung kapatid ko kung anong dahilan. Tapos sabi ko, asan yung video? Sabi niya sa mga GC daw nila. Tapos sabi ko, patuod nga ako kung ano ba yan, bakit may barangay-barangay na, ano ba ginagawa mo, ganun po. Yung kapatid ko po. Okay na. So ano pong napag-uusapan dun sa barangay? Kasi humantong tayo dito, ibig sabihin hindi nagkasundo. Bakit hindi nagkasundo sa barangay? Hindi ko rin, sa amin po, nangingi po kami ng pasensya kasi sa amin hindi naman po namin alam yung pangyayari na yun kasi wala rin po kami dun eh. Okay. Pangyayari na Sige, yun eh. sige ma'am. Okay, sige. Kausapin natin siguro ito sa kabilang linya, itong nanay ng isa sa mga nambugbog, si Tessie Lumbay. Tessie, magandang umaga sa iyo. Ay, magandang umaga po, sir. Okay, Tessie, ikaw yung isa sa mga magulang nitong umano'y involved dun sa pagbubugbog dun sa isang bata. Ma'am, alam niyo na ba yung mismong insidente na nangyari bago pa nagbaranggayan? Ay, sir, nung magulang niya, hindi ko po talaga alam, sir, na ganun ang nangyayari. Sino po yun nasa bahay nung time na yun? Bahay niyo ba yun, ma'am? Nangyayari po? Bahay niyo ba yun? Opo, sir, bahay po, sir, pero hindi po ako doon. Dito po ako sa kabila. So, kaninong bahay yung ini-stayan nila ng mga bata ng mga minor na wala man na nagsusupervise sa kanila? Amin din po, doon po sila natutulog. So, anong sinasabi mo? Nalaman ko lang. Kaninong bahay yun? Nalaman ko lang po. Kaninong bahay yun? Amin din po. Sa inyo din. Okay. Opo. Sinong nag-i-stay doon? Yung mga bata po, yung mga anak ko, doon natutulog. Okay. Ngayon, may tumitingin at sumisilip ba sa kanila? Especially kapag may mga tropa-tropa na stay na ganyan? Sir, Yes, ma'am. hello. Narinig niyo ba ako? Hindi ko po talaga alam na may gano'n na pangyayari. Yeah. So, ma'am, ang tinatanong ko lang is meron ba nakabantay, sumisilip-silip sa kanila? Ito ang nagsabi sa akin. Ma'am, patapusin niyo muna ako. Nagtatanong lang naman ako ng maayos, no? Tinatanong ko lang, ma'am, kung meron bang sumisilip-silip dyan sa kabilang bakod or lugar ng inyong bahay kasi puro mga minor yan na nagsasama-sama. Yun po ang aking katanungan. Opo, magka-tropa-tropa kasi sila, sir. Mhm. Yung- Meron bang sumisilip na magulang dyan? Po? Meron ba sumisilip na magulang kayo, nanay, o kung sino man magulang ng mga bata? May sumisilip ba? Nagbabantay sa mga bata? Opo, minsan po kasi, sir, nauwi ako doon. Pero, nung time na yon, hindi po talaga ako nagawi doon sa bahay na yon. Okay, so ang sinasabi ninyo, walang ni isang may bantay at may mga minor na nagsasama-sama dun sa bahay. Tama? Opo. Mhm. So ngayon, ma'am, nung narinig mo yung insidente, nagkaroon kayo ng pag-uusap sa barangay, dun mo na nalaman sa barangay, tama ba? Hindi pa po. Si Mayra po mismo nagsabi sa akin na, ate, nabugbog si Gigi daw, nabugbog daw yung anak niya ng mga anak namin. Ngayon sabi ko, sige, kausapin ko nga, mama, sige, ako bala, sabi ko. Mamaya kakausapin ko, wala ko pong kinausap yung anak niya. Sabi ko, G, totoo bang binugbog ka? Hindi, wala yun, te. Sabi niya. Ito namang anak ko, kinausap ko rin at saka itong kapatid ni Risa, sabi ko ganyan, kung totoo nga bugbog. Mhm. Hindi, sabi naman nila, okay na,
humingi na daw si Didi ng sorry kasi kasalanan naman daw niya, totoo naman daw po na hinipuan niya yung babae. Hindi po sila mabugbog sana, sir, kung kasi unang hipo niya, pinatawad nila, kinausap nila kasi bilang magkakaibigan sila kasi yung bata niyan, sir, araw at gabi na sa bahay po. Mhm. Kahit tumatakas yan sa kanila, sa bahay po yan kumakain, sa bahay po yan natutulog. Ganyan. Tapos ang ginagawa ko po dyan sa bata na yan, sabi ko sa nanay, mas okay na rin sigurong nandyan, at least magka-ano-ano naman sila. At hindi ko kasi, sir, alam na ganun din ang nangyayari, na may bugbugan na talaga. Pero matanong ko lang, ma'am, tama lang ba din ang ginawa ng anak mo doon sa pangyayari? Kahit man sabihin natin may nagawa or walang nagawa, tama ba yun? Hindi po. Hindi. So anong sa tingin mo, ma'am, yung naging problema kung bakit umabot sa ganun na punto? Kasi sir, ganito. Tinanong ko kasi sila lahat eh. Nung unang panghipo, kinausap na nila. Sabi ni Gigi, hindi na daw niya ulitin. So nakalawa, hindi na din nila uulitin. Sabing ganon. Kaya nakapangatlong panghipo. Alam nyo ba, ma'am, na merong disability itong bata? Alam nyo ba na merong disability itong bata sa pag-iintindi? Po? Alam nyo ba na merong disability yung bata sa pag-iintindi? O nga po, sanay po kasi sa amin yung bata na yan, sir. Kaya nga, ma'am, ibig kong lang sabihin, kung meron palang disability itong bata, bakit gumamit ng dahas sa mga anak mo na minor pa lang nang bubugbog na? So what if more na umabot sa punto na tumanda na yan, tapos ganyan ang gagawin nila kapag may na-witness sila ng certain bagay na hindi kaaya-aya, mambubugbog din sila ng ganyan. Imbis na idadaan sa tamang proseso, kagaya ng pagtatawag dun sa magulang, papauwiin na yung bata, pero sasabihin sa magulang, magsasabi dun sa pangyayari para mag-usap-usap ang mga magulang dyan. Kasi ma'am, what if may nangyari sa bata na yan? What if namatay yung bata na yan due to severe injuries na pinagagagawa ng mga anak mo? At yung mga minor dyan na hindi supervised na ni isang matanda. Oo nga po, sir. Yun ma'am ang aking katanungan kasi ang sa akin dito, hindi naman ako nandito para kagalitan ng kung sino man. Ang sa akin dito, bakit hindi tinitignan or nakasupervise ang mga menor de edad na magkakasama sa isang bahay? Kasi kung may mangyari kagaya niyan, na hindi naman na fully maintindihan siguro ng isa or sabihin natin kung naintindihan niya man, bakit walang matanda or adult or of legal age na nagbabantay para magsabi or magpuna kapag may bagay na hindi dapat? Eh may kasama pang babae dyan, ma'am. Sa pagkakaalam ko, may kasama pang babae. Opo, Di ba? yung mga barkada. Kaaya-aya ba yung ganun? Puro magtotropang lalaki tapos nag-iisang babae nandun? Hindi po. Ano yan sila? 3 babae. Oh, kita mo. Oh. So ibig sabihin mo, mas okay pa na maraming babae pero nakakita mo, marami din ang lalaki. Nga po. Bilang minor de edad, tama ngayon. Bistula nga ma'am, mga ibang establishment, hindi nga pinapapasok ang mga minor at kung babae at lalaki sila parehas. So bakit natin hinahayaan sa sarili natin bahay na may mga batang papasok na may mga babae din? Hindi dapat pinaghahalo ang mga minor de edad na babae at lalaki kung walang magulang na tumitingin. Di po ba? Oo nga, sir. Sinabihan ko na yan sila, sir. Kahit matanong nyo po yung mga batang... Di, kahit man na sinabihan ninyo, nanghingi ba kayo o yung mismong anak ninyo ng sorry dun sa nanay at sa anak? Nanghingi na po ako ng sorry, sir. Yung mismo ng bugbog, nanghingi ba ng sorry dun sa nanay? Oo. May, sorry po. Hindi, ma'am. Hindi ko sinasabi mag-sorry ka dito. Tinatanong kita. Opo. Tinatanong kita, ma'am, kung nag-sorry ba ang anak mo at ikaw at kung sino pang involved dun sa nanay ng umano'y binugbog nila? Hindi ko po alam kung nag-sorry sila po. Hindi nyo alam. So, ibig sabihin, wala nangyari na pagsosorry. Kasi ma'am, mabanggit ko lang sa inyo, ilang taon na ba yung anak mo? Mag-17 po sa December 5. Okay, so basically 16 going 17 na siya. Sige, ganito ma'am, para siguro mas maintindihan mo kung gaano kabigat yung ginawa ng anak mo din, parinig natin siguro sa kanya yung magiging statement ni Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po. Gusto, magandang umaga po sa ating mga kababayan. At mukha po
nakalimutan namang ito tungkol po sa ating Ano po yun, attorney? Medyo nagcha-choppy lang po ang linya natin. Magandang umaga sa iyo. Mukha nga pong napakasama ng aking linya. Yan, Baka medyo po klaro pwede- na, attorney. Yes, go ahead. Alright, sige, maraming salamat. Kung medyo po ang mga kailangan pong pangunahin po dyan yung paglilinaw sa sino ba ang mga bata, menor de edad, na may pananagutan nakagawa ng pananagutan. Hello, attorney. Yeah, medyo nagcha-choppy yung linya, attorney. Pwede po messenger na lang o Viber. Messenger. Sige, attorney, pa-redial ko na lang. Alright, sige. Pumanhin po, pumanhin. Alright, sige, attorney. Sige, balikan natin maya ng konti si attorney. Redial lang, itawag sa ibang linya. No? But yung gusto ko lang kasi ipunto dito, no, hindi dapat tayo nagbibigay ng puwang sa kahit sino mga minor de edad dyan na gumawa ng kahit ano. Once again, minor de edad sila. They still should be supervised by their parents kung sino man na dapat nakikita kung ano bang ginagawa ng mga minor. Now, na nangyari doon sa bahay nitong ni Ma'am Tessie, dapat meron siyang obligasyon at responsibilidad na tignan yung mga bata kasi nagtipon-tipon sila doon. Okay? Understood, may pagkakamali kung hindi na supervise ng kanya-kanyang mga magulang, meron din silang problema doon, but nangyari ang pagtitipon doon sa isang bahay ng isa sa mga magulang ng mga bata. So, wala na mga nakatingin which is nakakabahala on that aspect. No? Ang sa akin naman dito, hindi sa manghingi ng sorry or what. Ang sa akin is iparealize doon sa lahat na mga gumawa ng ganyang klaseng hindi maganda na hindi kaaya-aya na sa susunod wag hahayaan ng mga minor na kagaya na yan na magsama-sama may mga babae pa. So, siguro with that said, makakausap na natin si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Cartulfo. I hope the signal is much Yes, better better. now. Alright. Pagka po mga kabataan ang sangkot sa krimen, kailangan pong malaman ng mga narito sa pambansang sumbungan, bitag, ang dalawang sitwasyon. Unang sitwasyon, mga minor de edad nakagawa ng krimen pero walang pananagot ang kriminal, hindi pwedeng arestuhin, hindi po pwedeng sampahan ng kaso, ibibigay ang kustudiya sa magulang. Sino po ang mga batang ito? Ang mga batang ito, 15 taong gulang pababa na nakagawa ng krimen. Kahit gaano pa katindi ang krimen na kanilang ginawa, Ginoong Cartulfo, kahit gaano pa karumal-dumal yung krimen na yan, dahil lamang sa kanilang edad, 15 years and below, abay wala pong pananagot ang kriminal, hindi pwedeng arestuhin ni naman, hindi pwedeng sampahan ng kaso, bagkus ibibigay pa sa mga magulang. Yun po yung una. Pangalawa, yung pong tinatawag na minor, 15 taong gulang at isang araw ang edad, patungo sa 18 taon. 15 years, 1 day to 18 years. Nakagawa ng krimen. Generally, sa pangkalahatan, wala pa rin pong pananagot ang kriminal. Kaya lang, magkakaroon po ng pagtaya ang DSWD kung yung batang yan acted with discernment. Ano ang ibig sabihin ng acted with discernment? Ang minor de edad na nakagawa ng krimen na ang edad, 15 taong gulang, isang araw, pataas hanggang 18 taong gulang. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang masama at mabuti. Naunawaan niya na ang kanyang ginawa ay krimen at sa kabila ng pagkakaunawa na krimen, ginawa pa rin niya yan. Sa ganyang sitwasyon, siya po ay aarestuhin, siya po ay dedemandahin at dadalhin sa isang rehabilitation center. Ginoong Cartulfo. Alright. So, balikan natin, attorney, yung nanay. Ma'am, nakikinig ba kayo, Ma'am Tessie? Ma'am Tessie? Po, narinig ko po. Yan, narinig nyo ba na umano'y may pananagutan? Posible yung anak mo kapag proven na ginawa niya yun with the said discernment. So, siguro, attorney, gusto ko lang din tanungin kasi syempre, yung mga bata cannot be directly accountable depending on the situation. May mga factors kayong binanggit. Ngayon, attorney, anong pananagutan ng mga magulang? Kasi kagaya nito, nagtipon-tipon ang mga minor sa isang bahay na pagmamay-ari ng isa sa mga magulang. Ngayon, ang nangyari, may mga babae, may mga lalaki, may hindi kaaya-aya na nangyari
na umano'y nakita ng mga iba na sa tingin nila hindi maganda, kaya umabot sa punto nagkagulo doon sa loob. Kasi nga, attorney, once again, walang nagsusupervise at nagtitingin kung ano lang ba yung pwede nilang gawin, ano hanggang saan lang ba sila, wag masyado doon magdidikit doon sa mga babae, mga ganun, attorney. So ano pong masasabi ninyo regarding doon sa responsibility ng magulang? Mabigat po, yung kartul po, ang pananagutan ng magulang, krimen. Yung kanilang pagbibigay ng pahintulot, pangunahin na magpulong yung mga bata, magtipon yung mga bata, at pagkatapos hindi nila gagabayan, hindi nila susubaybayan, hanggang sa punto magkaroon ng kaguluhan, magkaroon ng kalaswaan. Yan po ay child abuse, Republic Act 7610. Ang ibig sabihin po nito, ang sinumang tao, kasama na po ang mga magulang, na kikilos at magbibigay ng pagkakataon sa bata na maging malaswa ang pamumuhay. Ang buhay ay kawalan ng galang. Ang buhay ay kalakihan sa layaw na binabanggit po natin. Abi, yan pong mga magulang na yan, nakakagawa po ng krimen, at ang paggawa ng krimen na yan, sabi sa Republic Act 7610, child abuse po yan. Abuso kontra bata ng magulang kontra sa kanilang sariling mga anak na menor de edad. Kung 17 taong gulang po yung anak na sangkot ng mga magulang, yung mga magulang papasok din po sa kulungan dahil nagpabaya po sila, hindi nila ginampanan ang kanilang tungkulin, subaybayan ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga anak, dahilan upang makagawa ng krimen ang kanilang mga anak. Criminally liable po sila, Ginong Cartulfo. Okay. Attorney, gusto ko lang din na ulitin, no? Kasi itong mga umanay sangkot ay around the ages of 16, 17. So, given that, attorney, ano bang responsibility also ng mga bata dito given that they're 16, 17 years old? Meron na ba silang pananagutan if proven that they did it with discernment with the evaluation siguro ng DSWD? Opo, yan po yung binabanggit ng Republic Act 3844, no? Yung pong Juvenile Justice Law 1944. 3844, Juvenile Justice Law. Okay. Tama ba? Okay. At batay po dito sa batas na ito as amended by another law, no? Yung pong amendment nito noong 2024. Pagka po ganyan ang mga bata, may pananagutan na po yan, hindi na po otomatiko na wala silang criminal liability. Magkakaroon na po ng tungkulin ng DSWD. Yung bang mga batang ang edad de 16, 17 or kahit na 15 years and one day lamang siya na nakagawa ng krimen at ito po'y nakakaunawa na ng mali at tama, masama at mabuti, nakakaunawa na ng larangan ng buhay at sila'y nakagawa pa rin ng krimen, itutuloy po ang kaso laban sa kanila. Wala po silang depensa dyan, Ginong Cartulfo. Alright, okay. So siguro, attorney, with that said, balikan ko lang ito si Ma'am Tessie. Ma'am Tessie, nandiyan ka pa? Opo, sir. So ma'am, narinig niyo ba yung sinabi ng aming abogado na dahil doon sa umunoy posibleng kapabayaan or kahit sabihin na natin nakapabayaan ng isang magulang doon sa mga bata na nagtitipon doon sa kanilang bahay, pwede pong meron kayong pananagutan dito. And also as well doon sa mga involved na kahit man kasi mukhang mga above 15 sila, so 16, 17, meron na din silang pananagutan dito, ma'am. So, with that said, mabigat ang usapin na ito kasi naintindihan ko kung merong akusasyon laban dun sa bata pero hindi tama, ma'am, na gumamit ng dahas ang kahit sino dahil dun sa pangyayari. Unang-una, ano ba yung sisisihin ko dito? Sisisihin ko yung mga adults, yung mga magulang kasi walang kahit sino nakatutok. Yun, ma'am, yung ugat kung saan nagkaroon ng problema, nagkaroon ng puwang para gumawa ng isang bagay na hindi maganda. So sabihin na natin, kung totoo man yung sinasabi nila na merong panghihipon na nangyari, bakit nagkaroon ng oportunidad na mangyari ito? Pangalawa, bakit nagkaroon ng oportunidad na magkakaroon ng bugbugan sa loob? Di po ba? Opo. So yun, ma'am, ang aking sinasabi na importante na meron nakatutok. Kung sakaling gusto nila magtipon, sabihin nyo, huwag kayo magtipon dito sa bahay. Huwag kayo magkita-kita dito, dapat dun sa ibang lugar. Pero kung tutuusin mo, dapat supervised at mga minor pang mga yan. Hindi basta-basta dapat naglalabasan yung mga yan. Sir, Ma'am. hello po.
Sinabi ko na po yon sa kanila nung nakita ko na nandun yung mga barkada niya, sinaway ko na po. Pati mga babae, kinausap ko po, ayaw ko talagang may babae sa bahay. Dahil siyempre, lalaki po yung Oh, sinaway mo, ma'am. O, bakit napunta sa loob ng bahay? Kasi matigas ulo ng anak mo. Ngayon, sir, ganito, sir. Pag sarado na po ako, at saka na po sila magtatambay dun sa may labas. Ma'am, naintindihan ko kung nagsabi kayo or what, pero nangyari yun sa loob ng pamamahay ninyo. Naintindihan ninyo, pero may makakausap ba tayo dyan from DSWD para posible na mamagitan dito? I think we need to talk to them. No, so mukhang wala atang nakuha from DSWD, but we'll do that after ng show. Okay, meron naman pala. Itong Head City Social Welfare and Development ng San Pedro, Laguna, makakausap natin iyon kasi I've said enough. Ang gusto ko na lang ay sila na mamagitan, mag-evaluate for both sides, and dapat bigyan ng leksyon dun sa mga batang involved. No? So kausapin natin ngayon si Ma'am Fatima Autor, Head City Social Welfare and Development San Pedro, Laguna. Magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghalian po. Yeah. Ma'am, ako po si Carl Bitag Tulfo. Naka-live po tayo ngayon sa IBC TV 13, CLTV 36 at sa aming social media platforms. Ma'am, ano pong masasagot ng ating social welfare? Kasi we plan to seek ng assistance ng inyong tanggapan sana to investigate. Kasi may mga minor na involved, nagkaroon ng bugbugan, and then umano'y binugbog ay isang umano'y PWD. So, ma'am, ano bang magagawa ng ating CSWD dito? Kasi yun nangyari, nakakabahala, nagtipon-tipon ng mga minor, may mga kasamang babae, nagkaroon mga akusasyon, kaya nagkagulo. At wala pang magulang na nakatutok. Kahapon po nang dumating po sa aming tanggapan, mula po sa inyong opisina, sa tanggapan ni Senator Rapi Tulfo. Ay Sir Ben po, ma'am. Sir Ben Tulfo, sa Bitag po, ma'am. Sir Ben Tulfo, Yes. opo. Amin po isinan kagad. Sila po ay aming inassess, binalidate po namin yung kaso, at nagkaroon nga po ng tama, humingi rin po kami ng report sa barangay. Okay. At nakita po namin na ang involved po ay mga minor. Yes, correct. Ano po, opo. Tapos po, sila po ay amin ding na bigyan po ng referral kasi ang sabi po nung nanay, hindi na po sila interesadong bumalik sa barangay. Ang kailangan na lang po nila ay maituloy yung kaso sa korte. So, una, ang ginawa po namin, sila po ay binigyan namin ng referral patungo po sa PAO, Public Attorney's Office. Pangalawa, inassess din po namin ang kalalagayan ng pamilya at ng PWD victims. Binigyan po namin sila, in-apply po namin sa medical at financial assistance para matulungan po natin. Pangatlo, yun pong kaso ng mga suspect na anak po ng mga minor. Pinatawag po namin, nag-schedule kami na ipatawag po ang mga involved na mga magulang at mga anak nila. At magkakaroon po kami dito ng case conference at amin po siguro yun pong upon assessment, sila po ay ipapasok namin para sa counseling session kasama ang magulang at magkakaroon ng community service. Alright. Yun naman pong hindi na minor, itutuloy po ang kaso kasi pwede na po sila, pasok na po sila doon sa direct filing. Okay, alright. So siguro ma'am, nakita ko naman yung inyong gagawin at yung ginawang serbisyo also at aksyon para dito sa mga bata. So on our end ma'am, dito sa office nila Sir Ben Bitag Tulfo, dito sa Bitag, kami nagpapasalamat naman din sa inyong naging aksyon at pagtulong dito sa umano'y complainant ma'am. Kami po ay karangalan po namin na kami po ay yung mga tao naman po na malapit din sa inyo ay bumalik sa amin para po makita namin ang mas malalim kung ano po yung kalalagayan nila. So, kami po nagpapasalamat din sa pag-accommodate nyo sa aming mga kababayan. Alright. Thank you din, ma'am. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you Alright. so much, sir. Thank you po. Okay. So, siguro no, with that said, kausapin natin si Atty. Batas on what he has to say, yung parang kanyang final statement dito sa programa. Medyo, paano ba ito buksan? Itong
telepono. Okay, Attorney Batas, nandiyan pa ba kayo? Okay, mukhang nandiyan pa ba si Attorney? Okay, medyo nahihirapan lang ako dito sa cellphone. May password daw ata kasi. Jomar, pakiayos please. Okay, so siguro, Ma'am Tessie, nandiyan ka pa ba sa kabilang linya? Po. With that said, ma'am, nakausap na namin yung CSWD kasi sila naman talaga ang may dapat na karapatan na imbestigahan at solbahan ang case na ito. So expect na lang, ma'am, na magkakaroon na investigasyon, pag-uusap, yung anak mo dapat ipasok din sa counseling yan. Lahat sila ang mag-undergo ng pagsusuri ng CSWD dahil dito sa pangyayari, ma'am. Kasi habang bata pa sila, habang 17 pa lang sila or 16, pagka hindi ito na-correct, magkakaroon ng problema paglaki nila. So habang hindi pa sila matanda, hindi pa sila nagkakaroon ng buong isip talaga, dapat makorek na ang kanilang mga aksyon, pananalita, pagkikilos at galaw at pag-iisip. Kasi ma'am, kung hindi, talaga mamumblema at sasakit palalo ulo ninyo pag nagtanda na yan. Okay po, Ma'am Tessie? Thank you po. Alright, maraming salamat sa inyo. Okay, itong si Riza, nandiyan po ba si Riza? Riza? Okay, mukhang wala na. So ganito na lang siguro mensahe ko, no, para dun kay Riza tsaka dun sa kanyang kapatid na harapin na lang yung CSWD at mag-usap-usap. And I do wish the best na sana talaga magtino na itong mga involved dito sa pangyayari. And again, ito ang nagiging problema kapag nagkakasama ng mga minor at walang nakatutok na mga magulang. No? So, kagaya na nasabi ni Attorney Batas, he said a lot a while ago regarding do sa juvenile law, there are certain considerations. Pero once again, hindi ibig sabihin dahil minor, ligtas ka. Pwede mang himasok ang CSWD at suriin ito'y umanong magulang at yung bata. So with that said, dyan tayo nagtatapos dito sa ating sumbong na ito. Itong bagong pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Mga residente ng Taguig umaalma, patumbang poste ng kuryente, 1 taon na nilang inaapila. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Alright, so nagbabalik ngayon ang ating programa itong pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Itong susunod na pag-uusapan naman natin, ito yung umanong patumbang poste, walang aksyon ng Barangay at Meralco. Ito ay nanggaling sa ating Action Center. Lumapit sila sa ating tanggapan dahil nangangamba ang mga residente sa Barangay West Rembo sa Taguig City dahil sa napansin nilang 2 poste ng Meralco na malapit na raw matumba. Mahigit 1 taon na raw nilang pinoproblema ito at gusto sanang maipaayos. Pangamba rin nila na magdulot ito daw ng malawakang aksidente dahil magkatabi rin daw ang mga bahay dito sa poste na ito. Ngayon, nailapit daw nila ito sa isang tanggapan ng gobyerno, I think sa barangay, pero hanggang kasalukuyan ay wala pa rin nagiging aksyon. Pero, kausapin na natin siguro, or actually, panoorin muna natin detalye yung sumbag bago kusapin yung mga complainant. Maapektuhan, maaksidente. So, wala po kami ibang malapitan kung hindi po dito sa Bitag. Kami po ay residente ng Barangay West Rembo, Teachers Compound. Ay kami po dumulog dito sa Bitag para po ang sa agaran aksyon ng namin, yung poste, yung amin pong nirereklamo. Kasi po yung aming poste matutumba na. Nagko-concern po kasi kami dahil yung mga live wire, pag tumumba yun, maraming sa amin. Ilang bis naman na po namin yung nireklamo sa barangay, sa munisipyo, pumunta na rin po doon yung taga-munisipyo, pinicturean lang po nila, wala naman aksyon. Sir Bin, Sir Carl, sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Alright, so nagbabalik tayo ngayon. Ito sa susunod naman na pag-uusapan natin. Kasama natin ngayon ang mga complainant, itong mga residente mula sa Barangay West Rembo, Taguig City. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw. So, kamusta naman po kayo? Okay naman, Okay naman. po kami, sir. Maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin na aksyon. Aksyonan po Okay, agad. mamaya, pag-usapan muna natin kung ano yung gagawin na action bago tayo pumunta doon. Okay? So, siguro, ano ba yung naging dahilan? Bakit parang naging abala kayo or parang naging, parang natakot dun sa estado na nakita natin poste kanina, yung parang halos patumba na yung kahoy. Opo. Matanong ko lang, matagal na ba kayong residente dito sa Barangay West Rembo? Matagal na po kami, sir. Diyan na po kami, mga nagka-edad na.
Doon na kayo parang lumaki. Opo. Ngayon, yung poste ba na yan, simula ng paglaki nyo nung araw, nandiyan na yan? Opo, sir. So, ibig sabihin ninyo, sobrang tagal na ng panahon yung kahoy na poste na yun. Opo, sir. Sinubukan nyo ba na mag-reach out dito sa Meralco, sa barangay? May ganoon ba kayong ginawa? Hindi na po, sir. Kasi po, sir, pag pumunta naman sila, puro picture lang. Tapos wala naman po Sinong silang- for picture lang? Yung pumunta po doon yung munisipyo, pinicturean po nila, tapos nanghingi sila sa amin ng bail. Tapos po, ang alam po namin, actionan na nila yun kasi nakita naman nila. Mhm. Tapos po, wala po rin. Tapos pumunta po yung barangay, nakikita naman po ng barangay na ganun ng kalagayan, hindi naman po rin nila ina-actionan. Kaya po napag-isipan naming 5 na dito kami pumunta. Kasi parang feeling ninyo, dun sa lokal ninyo, parang napapabayaan kayo. Imbis na gawan sana na agaran aksyon, Opo. parang pinicturean lang, report lang, hanggang doon lang. Ayun lang po, Parang sir. wala na silang ginawang koordinasyon, tawagan sana ng Meralco para tulungan silang ayusin, or kung meron man sila na posible din na makatulong na mag-ayos, wala man lang kahit anong ganun na Wala ginawa. po, sir. Matanong ko lang, nakailang beses na ba kayo dun sa lokal ng Taguig? Hindi kami, sir, pumunta na ng lokal ng Taguig kasi nakikita naman na po nila, sir, ang kalagayan. Sino sa barangay? Barangay, sir, at saka yung munisipyo mismo. Dahil Pero po- nag-file ba kayo ng report or complaint? Hindi, sir, hindi po. Hindi na. Hindi na po, Okay. sir. So, parang nangyari, report lang, pero hindi nanggaling sa inyo yung complaint kaya sila nandoon. Parang nagronda lang, Opo, sir. nakita lang, ganun lang. Opo, sir. Okay, so hindi kayo nakapagreklamo. Alright. So, ang kagustuhan ninyo ay mapalitan or Opo. maayos yung umano'y poste para hindi maging panganib. Opo. Matanong ko lang sa inyo, ano bang sa tingin ninyo yung posibleng maging panganib kapag hindi naayos yung poste Pag na yun? halimbawa po, sir, tumumba yun, magkakasunog po kami doon or maraming madidisgrasyang mga bata. Isa pa, sir, daanan po kasi yun ng papuntang University ng Makati. So, parang nagiging shortcutan din siya. Opo. Daanan Shortcutan din po ng yun. mga- Opo, papuntang Yomak po. So, posible, either one, may madamage na mga dumadaan, may mga matamaan na mga bata, tsaka posible mag-cause ng parang sunog dun Opo, sa sir. lugar. Kasi nagkasunog na sa amin, sir, kaya takot na po kami ulit May nangyari, magkasunog. may insidente pa bang ganito na kung saan may poste na parang halos matumba na or... Ay, doon po sa lugar namin, sir, 2 lang po yun. Pero okay, sige. Siguro with that said, i-address na natin yung problema. Kausap natin dito sa kabilang linya si Vice President and Head of Corporate Communications ng Meralco, si Sir Joe Zaldariaga. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Carl, at sa iyong mga bisita dyan sa Bitag. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong programa dahil naparating ninyo itong alalahanin sa amin dyan sa Barangay West Rembo sa Taguig. Base sa aming records, Carl, nung una wala kaming on notice na official complaint itong barangay tungkol dito sa leaning pole. So, nonetheless, Okay. inaksyon na naman natin ito sa pamamagitan ng inyong sumbong, ang inyong pagpaparating nito. So, yung aming mga crew, for the safety of the community, inayos namin yan. Lumalabas, Carl, sa aming inspection na merong mga unauthorized wires, mostly telecommunications at saka I would like to think yung internet, Okay. na sinabit without our authority sa poste. So nakaka-apekto talaga yan sa integridad nitong mga posting ito. In fact, issue yan ngayon, di ba? Yes, yes. Na kumakalat sa social media, ang daming disinformation, ang daming misinformation, ang daming fake news. Sinasabi nila, kami daw, linya daw namin yan. When in fact, it's not our lines. Okay. Yan ay hindi linya ng Meralco. Kasi yung linya ng Meralco, mataas eh. Yeah. Yung sa baba, yun yung sa telco at sa mga internet. So, Okay. talagang pag sinampayan yung mga linya na poste namin, nakaka-apekto talaga yan sa integridad, Okay. ng aming mga polls. So, kaya kami, we are actively addressing this. Meron kaming anti-urban blight campaign kung saan tinatanggal namin itong unauthorized cables na nakakabit. At patuloy din kami sa koordinasyon sa mga kumpanyang responsable dyan at nakikipag-ugnayan din kami down to the barangay level. Okay. It's a very difficult task, Carl, sa dami. Nag-proliferate kasi yan nung pandemic. Di ba? Bawal lumabas. So, Yes. kinailangan yung mga
communication ng mga kababayan natin. So, nagsasasampay diyan ng mga unauthorized lines. So, Okay. thank you sa inyong programa. Yes. Sir, actually, may gusto lang din akong tanungin, no? Kasi nakita ko yung poste, parang kahoy pa. So, do you have any record when the said post was installed? Wala kaming, I will have to review, Carl, pero kung pagkayan posting kahoy, actually nire-replace na namin yan ng mga Yes. konkreto. Yes. Oo. Possible siguro, sir, I mean, aside from this complaint, ano ko lang na possible lang na ma-check nyo yung record ninyo na mga poste. Kasi I think, hindi lang naman sigurong places na kagaya nito sa Taguig, baka may mga ibang lugar pa dito sa nakakasakupan ninyo na baka kinakailangan na din. At yung sinasabi ninyo ng mga unauthorized wires ay baka patuloy din sa mga iba't ibang lugar. At kayo yung Yes. parang naiipit dyan. So baka lang, sir, posible din na maisilip ninyo. Yes, at meron kaming ongoing campaign nga dito, Carl, yung anti-urban blight campaign. Yung mga lumang poste natin na kahoy, pinapalitan na natin kamukha dyan sa area, no? Ng konkreto, mas matibay, Yeah. hindi nabubulok, no? So, alam mo naman nung araw kasi, it was really poles na ini-install na kahoy. But now we are slowly and surely replacing that with the concrete poles. So, Okay. minsan imbitahan namin kayo sa aming anti-urban blight campaign para makita ninyo anong ginagawa ng Meralco para mapalitan itong mga facilities namin that needs to be replaced at yung pag-disengage din o pagtanggal dun sa mga unauthorized wires. Okay, all right. So siguro, sir, ako naman nagpapasalamat on behalf of the whole program and dito sa mga complainants, nagpapasalamat sa inyong agaran aksyon na pinalitan nyo yung buong poste at ginawa nyo at inayos nyo yung mga wirings. Again, sir, maraming salamat po sa inyong tanggapan dyan sa may mismong Meralco. Maraming salamat muli. Maraming salamat, Carl. Mabuhay ang bitag. Maraming salamat din kay Sir Ben Tulfo. Nakikita ko yung tulong ninyo sa mga kababayan natin. Mabuhay kayong lahat. Nandito lang po ang Meralco para makatagtulungan sa bitag. Sakaling may mga gusto kayong iparating sa amin na kailangan naming aksyonan, we will respond accordingly. At thank you. Maraming salamat. Thank you so much, sir. Thank you so much. All right. So, ngayon, nakita naman natin pakita natin yung picture sa lahat ng mga nanonood. Yung nagawa na itong poste. Ayan, nakita natin, mataas na, maayos na. Siguro binaon nila ng ilang feet yan patungo sa lupa. Binaon talaga nila para maayos. Nakita ko naman din na talagang tuwid na tuwid at mukhang yung materyales ay maganda naman yung ginamit. So, kayo, bilang mga residente, mapag-usapan lang natin bago tayo magtapos ngayon. Anong nararamdaman nyo ngayon na okay na yung umano'y poste? Masayang-masaya po kami, sir, kasi po maayos na po siya. Yung isa pong poste doon, 7 feet, yung isa 5 feet po yung inilagay nila. Maganda po, lumuwag ang kalsada namin, maayos. So nakatulong, no? Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong. Ngayon siguro, ma-call out lang natin siguro yung mga telecommunication. Tingnan yung kalat. Balik natin dun sa isang picture. Yung isa. Hindi, yung isa. Yung gawa na yung picture. Yan. Kita mo yung linya ng Meralco, yun ang kinabit nila. Yung sa gitna, nakita mo, Parang pansit. parang akala mo, parang pansit, no? No, parang palabok, ganun siguro. But anyways, again, nagpapasalamat kami. Kasi malaking tulong din to sa lahat ng mga nanonood na kung may ganyan din sila, pwede naman din sila lumapit. At gawan namin ng paraan at tawagan din namin yung Meralco. Okay? So again, maraming salamat po sa inyo. Lalo-lalo na sa inyo, sir. Thank you so much. 2 araw lang po kami nagtiis. Alright. At least ngayon, dyan na tayo magtatapos, mga ma'am. No? Maraming salamat muli. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Itong Pambansang Sumbungan Bitag Helpdesk. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.